Oras po natin, 11 minuto na makalipas ay ika-siyam na umaga. Programang walang itatago, balitaang hindi paligoy-ligoy, kwentuhang walang preno, derechahan ang balitaktakan dito. Huwag kang bibitiw at baka hindi mo masagap ang mga impormasyong off the record. DZRH Executive Session. Kasama ang inyong mga sesyonista, Secretary Boying Remulla, ang Good morning. Magandang Sabado po ng umaga mga kababayan. Kayo po ay nakikinig sa executive session ng DZRH. Ako po si Ed Javier. Siyempre kasama po natin ngayong umagang ito sa pangunguna po ng ating pong kaibigan na medyo talagang matikas ang dating. Diba? Senador ng Bayan mula sa Bayan ng San Juan, Senator J.B. Ejercito, Undersecretary Dodo Dulay, Congressman Jonathan De La Cruz. Siyempre, si paring Edwin Eusebio. Good morning sa inyo. Good morning. Happy New Year muna. Happy New Year sa lahat. Pare, miss ka namin nung bago mag-New Year. Ganun ba? Bagong taon? I miss you too. Pero unang-una tayo bumabati doon sa kaibigan natin ng Happy New Year. Ha? Yes. Katatawag-tawag lang. Isabela Governor. Yan. Governor Rodito. Albano. Gob. 2 taon na. 2 taon na. Di pa Beke sitabagan. naman. Pagbalik daw ng cook niya. Sabi ko, naunahan ka pa ni Congressman Tony Pet Albano. Ay, hindi, sabi niya, peke yung kanya. Pansit Malabon daw. Pati pala patsit nila na Pepe. Kapatid ba yan, ha? Deputy Speaker Tony Pet Albano. Oo nga pala. Deputy Speaker. Matibay na kaibigan. Happy New Year. Happy New Year. Apo, Happy New Year. Ba, yung ating, Yung cook kasi ni Gob nasa Japan eh. Original. Nagluluto ng kabagan. Nagka-training. Yun ang ano eh, yun ang sineserve pala. Hindi, sineserve pala. Sa embahada. Sa embahada, Ayun. siyempre. Tama nga naman. Native eh. Ano siya, first gentleman siya doon. First First gentleman. Oh, yeah. Pero ano, totoo lang yung pansit kabagan ni Gobro dito, masarap talaga, magaling talaga. Masarap talaga yun. Masarap talaga yun. Ay, binabati nila sila, Vice Governor Boji, makaibigan na sa Isabela, talagang Oo, Vice Lahat Gov. ng mga maayos na ano natin kaibigan dyan. Lahat ng mga kaibigan natin. Isabela. Dyan sa area na yan. Marami. Lahat ng mga hindi natin nabati ng Merry Christmas, Ay, hanggang Happy New ngayon. Year. Ngayon, meron Ayun pa. naman, di ba? May pag-asa pa kayo. May pag-asa pa. Hanggang linggo. Hanggang bukas ba natin? Three Kings. Hanggang bukas. Hanggang bukas. Yung hindi pa nagre-regalo sa atin. Wala. Hanggang bukas, deadline. May deadline. Parang persahan Saka kung ano yun, ha, i-condone namin kung ano man ang penalties na dahil hindi dumating on time. Linggo-linggo ito. Linggo-linggo sa buong taon, ha? Bukas 3 Kings. May amnesty pa. May amnesty. Si parin pa, wala. Ang busy ngayon sa sa Quiapo, busy ngayon. Ayaw nga pala. Sa Naghanda. Sa translasyon. After 3 years. translasyon, ano? Babalik na yung 5 years translasyon. ba? Ano ba unang taon na lalabas yung... After 3 years. After pandemic. Matagal. So 2019 yata yung huli. Ito yung susunod na ngayon. 2020. Ang tanong, sinabi Halos may 5 years. patutupad daw 4 ng years. distancing. Paano may patutupad yun sa mga... Hindi. Hindi, ang pakiusap lang yung magmas na kayo. Ayun. Palagay ko kahit yun mahirap. Alam mo, nakita naman natin yung dun sa translasyon di ba? Iba yung tao. yan. Tsaka yung energy level ng Iba. tao, May sumasampa. Yun ang mystery. Adrenaline. Paano mo lalagyan ng Isa pa mask yan, yung pagsampa kasi yung imahe nilagyan na ng salamin. Oo. Hindi mo na mahawakan. Hindi, ano yun na lang. Mamaya, meron tayong report dun Oo, meron daw yan. Pakiusap na lang natin. Magtanong tayo ng update dun, di ba? Kaya nga holiday sa Maynila sa Martes. Yun. Sa Taslas. Ngayon pa lang, dami nang nagdadatingan galing sa iba't ibang marami At kasi. saka Tsaka normally, sabi ka mga yan. Dahil Sabik. 4 na taon na wala eh. Oo. No? Yung mga deboto ng Nazareno. Nazareno. Talagang ano yan siguro. pero normally, hindi ba meron ding inilalabas? Yung inilalagay naman sa Quirino Grandstand. Baka gawin Yung yun. replica. Di ba yung replica, no? Baka gawin yun para mas maano. Mas makumonte. Otherwise, magko-concentrate talaga nandun sa Quiapo eh. Naku, talagang... Mag-iipitan dyan. Dalawang bagay kasi yun eh. Una, di ba yung mga siyempre, merong mga ipinagdarasal, merong mga kahilingan. Pero alam po niyo mga kababayan, marami dyan nagsabi sa akin, baka raw mas marami yung nagpapasalamat. Oh, yes. Yan, Yung nagpapasalamat Tama. doon sa... Lalo pa ngayon pagkatapos ng pandemic. doon sa mga biyayang tinanggap sa buhay sa araw-araw. Di ba? Mamaya, malaan natin. Tita Malo,
Sino, mamaya ba meron si yan hinahanap yata yung ating reporter. Reporter. Saka si Tita Malo, On site. active ngayon yan. Parang Si Tita Malo. deboto si Congador. Happy New Year! Hoy, Congador! Congador! Deboto. Oo, napaka yung Deboto rin, si Congador. Congador. Talagang nakikita natin sa mga deboto na talagang pinagpapala. Oh, pinagpapala. Pinagpapala. Si Pinagpapala. Congador ay nagpapasalamat lang. Sa dami ng biyayang Sana naman ma-share yung blessing. Medyo 2 taon na tayo hindi nakakating ng ng sabaw na mainit. Hininga ka naman ng chicharon ng Pasko. Ang dami ng chicharon eh. Nagpaparad. Tsaka kakanin. Kakanin. Masarap, ha? Congador. Masarap. Una-una yung chicharon, cholesterol yan. Diba? Yung kakanin, sa sugar naman yan. Oo, hirap. Parehong bawal sa amin yan eh. Kaya may Hennessy. Kaya may Hennessy. Ayun. May papalinis. May pampalinis. May papalinis. May papatunaw. Pero Congador, yung kasi yung Hennessy, nung kapanahonan ho nyo yun eh. Hennessy. Ngayon ho, merong bago. May bago. Ano na? Yung single malt. Yan ang uso ngayon. Oh, yan yung mga inumin ni Sen JB eh. Makalan. Yung makalan. Ilan years? 18 dapat. 18 dapat. 18, 20. Dami ng peke ngayon. Kahit sa mga magagandang bar, na peke rin. Ganun ba? Mga 12 years. Talaga peke. Uso ngayon ng peke. Yung sinasabi palagi ni Fake news. Yusek, ni Dodo. Scam eh. Hindi, maraming scam ngayon. Mamaya, pag-usapan natin ulit. Dami na i-scam. Oo, dami. Biro mo, ang unang-unang na-scam niyan, yung mga tiga Panay Island, oh. Diba, nakita mo? Oo nga, Yung brownout na inabot. Laking Grabe epekto yan, sa no? ekonomiya Itong nun. NGCP na ito. oh. NGCP, ano ba Dapat naman? ma-review Pero na yan. sabi ni Secretary Lutilla, Oh. kailangan daw talaga wise use of energy. Ipapasa na naman sa Kasi tao. 12,000 ang nung panahon ni President Duterte, ang dapat na itinalaga na mga power plants, 12,000 megawatts. Oh. Ilan na naitayo? Naitayo, 2,000. Ayun. Medyo may ano na eh. Tsaka dumadami tao, dumadami negosyo. Napakanipis. Hindi, pero... Kailangan tutukan Ang ano natin. doon, ang issue kasi ngayon doon sa NGCP, hindi kasi kailangan malinaw lang sa nakikinig sa atin. Ano ba nagiging issue dito sa NGCP? Kasi nagpapasahan eh. Ang sabi ng NGCP, ito yung kanila, bigyan natin naman ng yung dalawang punto de vista. Yung NGCP Ang po, sabi ng yung NGCP, National Grid Corporation of the yan Philippines. yung transmission. Yan yung transmission. Kumbaga, ito po yung highway. Na dinadaanan. Dito po dumadaan yung kuryente. Okay. Ang sabi ng NGCP, boss, noong nagkagulo dyan sa Panay, yung area na yan, hindi naman kami ang may hawak noong mga power plant. Planta. Mga Noong planta. nag-trip yan, siyempre, hindi, kami ay kumbaga highway lang kami. Dapat yung factory, na kung gumagawa ng kuryente, dapat Power yun, generation. yun Power ang, generation mismo. gumagana. Kami Yes. taga-distribute lang. Pero ang sabi naman, Ng mga planta. ni DOE, at saka sabi ni Secretary Lutilla din, at sabi din ni Presidente, sabi niya, ang problema dito kasi, yung oras na yan na pwede ninyo sanang ayusin pa. Sapagkat ang issue kasi dito, kung ginawa ng NGCP, yun dapat nilang trabaho, yung ibang mga power plants at sources ng kuryente, dapat na i-connect na para hindi lang naiipit dito sa pagkukuhanan nila ngayon. Meron dapat binuo sila na linya na kung hindi pwede sa highway na to, walang tatakbo dito sa highway na to, merong ibang Alternative. alternative na pagkukuhanan. At yun, hanggang ngayon ay hindi pa nagagawa Ano Ng yan? NGCP. ng NGCP. Ano yan, naman ha? yun, ha? Oh. Back and forth yan. Back and Hindi, forth. pero napansin nyo ba yung sagot ng NGCP? Parang Secretary Lutilla, parang binabaliwala ka eh. Di Ganun ba? Parang, oo. Ang sabi, Hindi sabi. daw sila pwedeng makialam. Di ba? Doon sa sinasabi nga ni Paring Hindi. Dodo. Ano yan? Diba? And they have a point, ha? Oo. Alam mo kung bakit? Kung alam na natin na mayroon tayong pangangailangan Shortage. na 12,000, Oo. nasan yung mga planta? Yun ang importante dun eh. Hindi, tsaka nung, Okay. nung ibinigay sa iyo yung kontrata, ano ba deliverables mo? Oo. Yun. Di ba? At saka anong deadline ng deliverables mo? Nagawa mo ba o hindi? NGCP, ganun lang kasimple yun eh. Isa yan. At the same time, yung mga planta. Kasi, meron din from the other side. Ito yan. Oh. Ito yung ibang sinasabi naman dito mga iba. Yung mga iba, ang gusto nila magkaroon ng ancillary services. Ibig sabihin yun yung reserve. Oo. Ngayon, saan manggagaling yung reserve? Hindi pwedeng NGCP manggagaling ang reserve.
ang panggagalingan ng reserve yung mga power producers. Power producers yan. Ngayon, yung mga power producers na yan, nasaan sila? Nasaan sila naglagay? Anong inaayos nila at lahat? Meron kasing ibang grupo dyan, ang gusto nila, yung ancillary services, gamitin yung mga lumang-luma na mga planta nila. Eh, hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Magkakaproblema. Pero ang isang punto nga dito, kasi sinasabi din naman, kailangan tingnan natin dalawang punto de vista Kong Jonat. Yes. Ang sabi naman nung iba, kung ina-connect mo yung highway, ang mukha nito, sinasabi nila yung Panay Negros Cebu interconnection. Ang ibig sabihin lang, ang sinasabi ng gobyerno, sana mas marami kang paghuhugutan ng kuryente. Hindi lang yung isa. Hindi lang Hindi lang isa. isa. Kasi Dapat may walang highway. alternative. Kumbaga to, walang connectivity, yung grid natin. That is Nandun lang tayo sa Doon ang Panay. kulang. Panay lang. Sabihin No. That is half truth. Kasi even kung meron manggagaling Cebu at Negros, ano rin yan? Kulang din yan. Sa totoo lang. Yan Cebu at Negros, alam ang mo ninyo, pinanggagalingan ng Cebu, kukonti rin yung kanilang mga planta. Power reserve. Tapos yung yung reserve nila kukonti. Ang Negros, yung Negros mismo na yan, yun lang kanilang thermal plant. Tapos yung mga sinasabi nila na naka-set up na sila doon. Nakakuha sila ng FITA, itong mga Feed-in tariff. feed-in tariff. Itong mga sinasabi nila na mga solar, hindi rin nagwo-work eh. Kaya nga. Pero ang nasabi din naman ng nasa gobyerno, Kong Jonat, kung inadapt nila yung sinasabing manual load trapping, ibig sabihin, alam na nila, nababaksak na yung iba, Meron alternative dapat merong alternatibo. Binabaan mo yung load nung sa iba para hindi nagtitrip. Ang sinasabi nila, meron daw 2 oras na window. Window pa Diba, na yung dapat NGCP. binaba. Oo. Yung load para hindi mag-trip. Kumbaga, huwag mo munang buhusan ng kuryente yung grid mo para hindi overwork. mabigla. Hindi Pero ang mabigla. problema ho dito, habang nagtuturoan kayo, DOE at Problema yung mga NGCP, consumers yan. ang problema, yung mga tao doon sa Panay Island, Yes. brown out, walang Yes. kuryente. Blackout, Diba? hindi brown Blackout. out. Blackout. Habang nagtatrabaho. Nakipekto Diba? sa ekonomiya Tagal niyan. Tagal Ang mabigat ng, dyan, yung mga negosyante. 3 araw ba yun? Diba? Lalo na sa area yan, yung mga tourism. Diba? Ang dami dyan. Iloilo. Ilang araw ba inabot? Parang Well, 4, hindi ko alam kahapon kung na-restore. Na-restore na daw today. Na-restore na. Pero 4 days yata down. Kung 4 days, kung tama yung sinasabing estimates ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas, that ang opportunity cost daw nila para mga 500 million a day. Oo. O di mga 2 bilyong piso yan. Di ba? Dahil sa kuryente. Ito naman ang hindi ko maintindihan, Secretary Lutilla. Bakit naman ang penalty 2 milyon lamang? Isang araw ba? Diba? Parang gano'n eh. Ba't napakababa naman? Ba't di nyo medyo taasan para medyo masaktan tong Hindi, NGCP? ito nga isang punto doon kung Jonathan, parang Eda. Yan ang malaking problema ng mga yan. Kasi sinasabi naman nito ni Secretary Lutilla, dapat yung mga interconnection na expansion, dapat natapos sa ruta ng August yan ang- 2023, hindi lang tinapos. Pero tanong din dito, Sen, ano ginawa ninyo? Dahil Hindi pala nagawa ng August 2023, di ba? Total, sa punto na rin tayo na kailangan na natin reviewin din lahat ng utilities, lahat ng nakakuha ng mga concession. Lahat ng mga pangako. Kailangan yan tignan natin. Hindi Yun, lang yung yeah. water. Buong Luna, Water, Ipiralo, oo. Ipiralo, itong sa energy. Tignan natin yung performance nila. Kasi dapat may takot din na kailangan binigyan kayo ng concession, meron kayo dapat commitment din to invest in infrastructure. Ang nangyari din sa NGCP, well, based sa mga unang hearing, no, na parang ang nangyari, kinuha lang nila yung dividendo at lahat, pero wala silang binalik for the infrastructure. Walang delivery. Tingnan natin, yung Of deliverables nila, ilan yung talagang kanilang nagawa. Tama yung sinabi mo, Sen JB, dahil kung titignan mo yung financials ng NGCP, parang mas malaki pa yung ibinigay nila na porsyento ng kita doon sa mga shareholder kaysa doon sa pinasok nilang investment for capital expenditures Alam mo, ng NGCP. alisin mo na yung Ano yan? parang. Oo. Dahil talagang yung numbers do not lie. Diba? Talagang malaki yung kanilang ibinigay kaysa doon sa dapat sanang i-flow Invest back. nila for the Doon infrastructure sa parang improvement. lalong gumanda yung kanilang serbisyo. Yes and no yan. Yes and no. Alam mo kung bakit? Oo. Unang-una, ano ba talaga yung power development plan na sinasabi ninyo? Kasi, if you're talking about islands, interconnection is not the best way to handle the islands.
Maglagay ka ng planta sa island mo. Misa mismo. For Sa isla na mismo. Example, Palawan. O sige nga. Paano? No, Sa laki ng probinsya ngayon. Ang laki ng probinsyang yan. Oo. Ibig mo sabihin, di ka maglalagay ng planta doon. Tama. At you will rely on the interconnection. Eh di ang laki ng problema Ito mo. naman ang hindi ko maintindihan. Mindoro, ganun din. Ang lalaki naman. These are very productive provinces. Alam po ninyo, Oh. matagal lang pinag-uusapan yung kakulangan, 'di ba? Kasi meron demand, meron supply, 'di ba? Pinapakita nila yung projections doon sa increase in demand. Pinapakita rin. Then this was 20 years ago, ha? 'Di ba? At yung mga energy players hindi naman ho nagbago, yung mga power Producers. producers dyan, tsaka yung mga stakeholders dyan, hindi naman ho nagbabago. Mga 4-5 pamilya lamang yan. 'Di ba? Identified na, 'di ba, kung ilan na magiging kulang at ilan yung kailangan gawin. Ang tanong ko, 20 years after, hindi pa ba naman nagagawa ng paraan yan? That's precisely the point. And whether it is interconnection, that is the best way by which you are going to electrify the At Philippines. habang tayong nagtatalo, yung mga policy makers sa gobyerno, 'di ba? Ang naghihirap yun hong mga mamamayan ng Panay Island, Iloilo, Hindi lang Panay Guimaras, Island, pati ibang isla. Yeah. Antique, but in this Palawan. particular case, 'di ba? Palawan, etc. lahat. Pero alam mo kasi, paring Ed, SNJ Bigong John at paring Edwin, yung una, kailangan kasi gawin attractive ng gobyerno or buksan ng gobyerno yung merkado para sa pagpasok noong mga Players. mga players. Ano? Kasi ang mga players kasi sigurista. Alam mo, ang dami nang gusto pumasok dito eh. Mamumuhunan Alam yan, mo, ang inahabol lahat nito mga players na to, sa totoo lang, bago sila pumasok, ang gusto nila, meron kagad sila na kontrata mula doon sa Siyempre, VPA, gobyerno power na distribution. May bibiling guarantee kagad. kagad yung Yes. kanilang, yung bibiling kagad yung kanilang kuryente. Kuryente. Tapos yung presyo na gusto nila, yun lang eh. Ibig sabihin, yung pumapasok dito, ang unang tinitingnan nila, dapat kumita kami pagpasok namin dito. Kung walang kita o hindi kami siguro sa kita, hindi kami papasok dito. Yun ang problema. Yung problema nga dito, So, bakit tumatagal yung development ng mga kuryente? Maganda yung sinabi mo, Kon Jonat, Yes, maglagay yes, sa mga isla. Yes and no yan. Oh, kaya lang, ang problema dyan, yung mga power producers, power generators, Yung guarantee. hindi maglalagay yan doon sa isang probinsya na hindi naman sila kikita. Oh. Lalo, lagay mo sa Mindoro. Tama, okay, maganda ang Mindoro. Pero ang tanong dito ng mga power producer, kikita ba kami? Meron bang bibili ng kuryente Meron. namin dito? Ganito. Diba? Just to give you an Oh. example. I have an example. Itong Mindoro mismo. Ang nagiging problema doon is yung hold. Yung hold Oo. ng mga power producers that were contracted by the electric cooperatives over that particular area. May kontrata sila. May kontrata sila. Ang diesel, halimbawa, ito, mayroong gustong magpunta doon to augment the requirements. Ang punto ko naman, LNG ang gusto nila mangyari. Mas mura yun. Mas mura yun, mas mura yun. Kaysa- Oh. mas ako mura naman yun. ang punto ko, Hindi ito. hindi makapasok. Meron Sino ayaw magpapasok? Ganito. Hindi LGO. Hindi. Electric Cooperative and DINEA. Ayaw nila magpapasok. Hindi sa ayaw nila magpapasok kasi may subsidy yung mga workout na ganyan. Ay, mahabol It lang is- subsidy. Itong naging nangyari dito sa power program na ito, Ah. yung Masalimuot. subsidies, etc., talagang ginawa nilang complicated so Yes. that only so many players will Makakaintindi. play. Ganun ha? Yes! Talagang nilaro Kinopong nila, talaga kinopong yan. nila. Yes. Kinopong. Kung Jonat, yung epira lang eh. Yung imperial Sa sobrang program. technical, hindi mo maintindihan kahit 5 beses mo basahin. Oo, Talagang sinadyang maging Sinadya. complicated eh. kaya nga ako, kung talagang seryoso yung gobyerno na pagandahin yung estado, 'di ba, diyan sa power industry, ang unang dapat gawin, reviewin yung IPIRA eh. Precisely. Yan ang unang-una. Matagal na yan. Di ba? Baka dapat i-scrap na yung IPIRA bago Long na. overdue na yan. Long overdue yan. Ako, Long overdue na dyan yan. mo makikita yung resolve. Di ba? Ako naman ito, Secretary Lutilla, mawalang galang na lang po. Di ba? Kayo, pangalawang beses nyo na naging Energy Secretary. More or less, di Pangalawa na ba? ba? Alam Oo. nyo na, yes. Alam mo Alam nyo dapat. na, hindi na wala nang learning curve kasi dati na kayong nandyan eh. So kung yung mga problema, 'di ba? Ito, ngayon kayo bilang Secretary of Energy, macro, 'di ba? Ano ba ang Alam nyo. policy? Alam nyo. Ano ba ang kailangan gawin? Kailangan ba dun sa legislative side, meron ba kayong kailangan i-address? Bakit hindi kayo pumunta ngayon sa Kongreso? 'Di ba? Ito ang problema, we are being restricted by this blah 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 na batas. 'Di ba, Mr. Speaker, Mr. Senate President, pwede ba tulungan nyo kami para itong once and for all maayos natin to? Itong mga restrictions na nagpapahirap sa tao,
Di ba kaya hindi umuunlad yung power industry at kontrolado lang ng 5 players or 10 players, di ba maalis, maantanggel? Ang tanong, Secretary Lutilla, Ginawa kaya nyo ba bang gawin yan? Hindi, ang akin, kaya ba nyo Alam naman natin kung saan poder si Secretary Lutilla galing Hindi lang yun. Private. From the very start, sinabi na ni Presidente, we are supposed to have a power development plan. Because the original power development plan is kay ano ba yun Velasco ba yun Diyos ko naman Minister Velasco. Napalitan niya nga ng todo yan at kinumplika yung sinasabi ni Sen JB. Epira. Inabolish na nga yung ang unang ginawa ng Aquino administration, yung una, inabolish yung Ministry of Ministry of Energy. Oh. Only to Revive it. revive it several years after dahil doon sa mga brownouts. Oh. Di ba? Ganyan Ang ang akin lang Mr. Ang dami Secretary. nating self-inflicted wounds sa kalungkot. Mr. Secretary, alam ko magaling kayo, mahusay kayo. Baka naman talagang pwede nating makita at sabihin. Yung power Di ba? development plan na At sinasabi. on a policy level, ano ba ang pwedeng gawin? At sigurado ko, meron legislative component Meron. na kailangan Definite. ayusin, including the review, di ba, nitong IPIRA, bakit hindi ho natin gawin? Dahil ho ba meron tatamaan dyan, di ba, na parang mga kaibigan natin, yun lang ang Pero bukod question. pa dyan, parang Ed, nanawagan ka na kay Secretary Lutilla. Ako, mananawagan naman ako sa Energy Regulatory Commission. isang put- isang- part of the whole system. Iisang putol yan Isang po yan. Di ba? Kung baga sa tela, iisang Dapat- putol yan Magkapusod. Dapat pareho ang outcome ninyo. Isama mo na yung pisam. Oo, isa lang, that is the energy cluster. Hindi. Sila lang yan. Ito nga ang tanong ko sinasabi ni Parang Dodo Di ba? Meron siyang panawagan sa ERC. Sabi natin, iisang tela yan. Oo. Ang tanong ko, bago tayo mag-break, sino may-ari ng tela? Oh, Ayun. yan. Di ba? Sino may-ari ng tela? Pero bago natin sagutin yan, magbe-break muna tayo. Oras po natin, 34 na minuto na makalipas sa 9:00 ng umaga. Good morning! Balik po tayo sa programa Executive Session. Ako po si Ed Javier. Kasama po natin dito, Congressman Jonathan De La Cruz, paring Edwin Eusebio, Undersecretary Dodo Duloy, at siyempre, Senator J.V. Ejercito. Magandang umaga sa inyo mga kapatid. Good morning. Bye! Yan ang muna natin. Congratulate natin ulit Oo. yung mga sumali dito sa Metro Manila Film Fest. Aba, oo. Maganda. Maraming magandang quality Yes. At saka, Bursa. Oh. at saka ano daw, Sen, mga kasama. Pinakamataas daw ang gross nila ngayon. Ito. Pero sana wag nilang bilangin doon sa peso sales. Kasi ang mahal ng sine, 300. Tumaas. So dapat ang tingnan nyo, yung moviegoers ba? Yung numbers. Numbers, Yung numbers doon. Wag yung peso. Mukhang tumaas din daw. Sana naman, no? Mukhang tumaas At least din daw. bumabalik yung sigla ng Ng, industriya ng pelikulang Pilipino. Yes. Quality. At may bati lang Quality. dito, galing kay Ronnie Quinto Malabonga. Oh. Mga bati ng Happy New Year, taga Pulilio, Quezon. Yes, Ayan, ha? yes. May Sama lang good sila morning, dito. ha? Ano ba yung ano natin, yung text line natin dyan? Itong text line natin po. Ay, kung yung mga kasama ho natin na gustong makipagkwentuhan ngayong umagang ito, 0919-282-6485. Ulitin ko lang po, 0919-282-6485. Pero ako, bumabati ako kay DOTR Secretary Jimmy Bautista, parin Jonat. Yes. Alam mo, magaling at mahusay itong si Secretary Decente, Bautista. decente. Napaka-decenteng tao. Yung last ang tawag nito Pasko, may napaka-traffic sa Metro Manila. May yung train system ng MRT. Ba nung minsan na sobrang traffic, bumaba ako doon sa may SM ano ba tawag? Trinoma. Oh. Diba, papunta ako ng Makati, malilate na ako Sa North. May yung serbisyo, hindi na katulad nung dati. Oo. Di ba, mahusay na yung serbisyo. Yung MRT3. Diba, nung MRT3. Oh. Di ba, parang 20 minutos lang. Di ba, yung kasama ko, magmula nung binitawan ko, mag-aalas 12, nakarating sa akin, alas 3 Oo. Sa Makati lang ako pupunta. Oh, ikaw nag-MRT3 ka na lang. Oo. Kaya Ayun. importante yung rail system na yung tinutulak ni Secretary Bautista. Pero with the Secretary Bautista, bilang leader yung DOTR, tingin ko magiging maayos yung buong rail system. Sana, Lalo na yung matagal. NCREX, yung North-South Commuter Line. Railway, no? Ando na, kumikita mo yung mga poste nasa Clark de siya. Nasa Clark, di ba? Hopefully, in a few years talagang itong matagal na nating tinutulak at pangarap, talagang matuloy na. And, papasalamat tayo. Japan ang tumulong dyan. JICA,
ADB, no? At least yung dalawa na main railway na kinumit ng Japan. Andun ako eh. Andun na. Oh. Yung isa sa mga trip ni PRRD noon, Oo. kay Prime Minister Abe pa. Oh. Ayan, naalala ko 2016-17 nung kanilang in-announce yan. Ngayon po, nangyayari na. Nangyayari Salamat na. tayo sa Japan. Yung North-South Commuter Line from Laguna all the way to Clark. Pampanga, to Oo. Clark. Clark. Tapos itong Metro Manila Subway, Tapos na ba yan? ituloy-tuloy na rin. Hindi, Ongoing. ongoing. Kukunik ang Laguna to Clark. Kalamba. Napakaganda no? North-South Yung Commuter Bicol, Line. yung Bicol. Nako, yan ang... Hindi, may Tumatakbo isang linyang tumatakbo na rin. Yes. May isang linyang tumatakbo na rin. Naga to Legazpi. Naga to Yung mga, ano yan, yung mga Dagat feeder. Legazpi pa lang. Pero yung papunta Manila, wala pa. Inayos pa, nililihab pa. Oo. Hindi. Ang nangyari dyan, ganito. Ano yung ano yung Ang nangyari dyan, ganito. loan. Oh, Yung, kwento mo si James. Chinese. Yung kinumit ng Japan, Oo. yung North-South Commuter Line, yung Oo. binanggit ko kanina, yung Laguna going to Pampanga, Oo. Clark, yung Metro Manila Subway, tuloy-tuloy na ginagawa Oo. na. Kaya minsan may sama rin ako ng loob sa China dahil sila nag-commit. Binigay sa kanila yung nakuha Sa nila Bicol. Bicol line, yung South Long Haul. Yan ang Yes. tawag yan, South South Long Haul Long Haul, Railway. yes. Tapos yung Mindanao Railway System, Kanila China rin yan. yan. Oo. Pero delayed man tayo. Parehong hindi Hindi matutuloy. Hindi Lumusad, matutuloy. Doon sa China, Sa China. China funding. Pero Sa sabi Japan. ni Secretary Bautista, Meron daw, meron meron. naman mga alternative funding. funding. Yan ang nag-usap kami. Alam niyo, matagal ko na talagang tinutulak yung Oo. railways eh. Sabi ko, Sek, sana naman humanap na tayo ng alternative. Dahil una-una, yung China, very disadvantageous. Yung sa Kondisyon, kondisyon, yung Yung interest rate, rate, interest rate. lahat kanila, no? Lahat kukunin sa Lopsided. kanila. Lopsided. At nakikita mo tong Japan, may mga local contractors eh. Lahat kumikita rin, no? Tumutulong. At saka natutuloy. Ang sabi nga sa amin na minsan nung Japan, naalala ko yung minister na isa sa mga trips namin, we decide slower. But we are sure. Tama. Yun ang sabi Yun nila. ang maganda. Kaya lang, Kaya may sama rin Slowly loob. but surely. Itong China, lalo nito mga pro-China, mag-isip-isip kayo, no? Kasi alam nyo, si PRRD naging friendly sa China, kinumit niya lahat na nag-commit sila noon. Oo. Sabi, hindi sila mag-i-expand, di ba? Sa West Philippine Sea. Tignan niyo yung mga ginawa, tuloy-tuloy pa rin. Tapos itong kinumit nila, very crucial sana ito sa ekonomiya natin, sa development. Mindanao Railway System and South Long Haul going to Bicol region. Ang ganda sana Pero ng hindi takbo bali nila. na, Sen. Walang natuloy. sabi naman ni Secretary Bautista, meron daw naman mga alternative Sana po. funding institutions. Na funding. Sana. Sana noong 2024, makuha na yan. At saka yan, target yata nila dyan, Sen, 2028 di ba? Kung makukumpleto yan. Tama. Sana. Yung dalawa, 2028. Pero ngayon pa lang dapat, maghanap na at kumausap na. Ba, andyan naman ang Korea, ang Spain. Buti na lang. Meron Buti na lang. Pwedeng, Nandyan sumalo. Nandyan yung bagong hirang na Undersecretary for Rails. Di ba? Si Jeremy Regino. natutulong kay Secretary Bautista pagkatapos ng ating kasama ditong kaibigan, Yusef Na Cesar na Chavez, nagtrabaho. nag-umpisa din naman dyan. Oo, talagang Ano yan? tinutukoy ni Cesar yan. Meron din Panay Railways. Panay. Yung dati mayroon ng Panay Railways dati naayos eh. Pagkatapos yung North. Papunta North, yung Damortis. And North, then yan yung North. yes, and then may spar papuntang Region 2. Yun. Tunneling 'yun. Yun ang maganda. Yung tunneling na 'yan ang gusto ang aayos diyan Indian. Yun. Indian company. Kaya ang request lang ho natin doon sa ating mga kababayan, suportahan tong railway system. Yes. Lalo na pagdating ho doon sa mga right of way. 'Di ba? Kasi doon ho nagtatagal eh. Sana yung talagang mga kababayan natin na maapektuhan suportahan naman, 'di ba, yung gobyerno, kasi kung hindi ho kayo susuporta, hindi ho matutuloy yung project na milyong Pilipino ang makikinabang ha. Tsaka ayun ano po, kaya tinutulak yan. Yan ang tunay na trabaho Oo. at oportunidad sa bawat probinsya. Hindi Metro Manila lang, hindi Cebu, Davao lang ang sentro ng economic activity. Walang oportunidad sa iba eh. Kaya nagsisiksika. Kaya pag nagkaroon tayo ng railway, kakalat ang development. Spread out. Yan ang tunay na Kaya, oportunidad. Makakagawa na yung pati yung mga iba na dati ayaw nilang lumabas, ito ma-disperse ng mabuti yung mga opportunities na yan. Magkakaroon ng maraming mga pagkakataon ng mga tao. At saka takita na pag-usapan natin kanina, masilibot ang problema natin sa energy, no? Na talagang yan ang dapat nating pagtuunan ng pansin kung gusto natin makahabol sa ating mga ASEAN neighbors, no? Energy, tapos ngayon infrastructure. Transport. Ang daming problema, ang daming challenges na dapat nating pagtuunan ng pansin. Kaso, ang aga ng politika, paano natin
masosolve ang mga problemang ito kung ngayon pa lang nagbabangayan na. Tama. Yun, At diba? Mr. President, no, kasi meron akong naririnig, mga alingas-ngas, 'di ba? Iniintriga daw to si Secretary Bautista na kung meron akong hindi ko kilala to personal na talagang mahusay at mabait at may integridad, ito Secretary Jimmy Bautista. 'Di ba? Kaya kung sino man ho yung naghahangad, 'di ba, diyan sa DOTR kasi malaking departamento 'yan, Sen eh. Oo. 'Di ba? Yung bata ni Pao, balita ko, one din diyan eh. 'Di ba? Kaya May interest? May interest? Oo, Mr. President, kung meron ho kayong magandang recruit sa cabinet, bukod ho kay Secretary Boying Remulla, ito si Secretary Jimmy Bautista. Diba? Yeah. Kaya ho sana tulungan ninyo. Dami talaga, no? Dami pa natin kailangan ayusin. Dami. Pero bago yan, basa lang muna tayo, paring Ed, Sige. mga nag-text sa atin. Galing kay Mrs. Ojeda of North Fairview. Magandang araw, mga sesionistas. Mabuhay po kayo. Tama po kayo, napakatagal na rin natin sa elektrisidad mula pa nang hindi ituloy ang nuclear plant na wala namang ipinilit na solusyon para maibsan ang kakulangan ng kuryente at ito nangyari po laging brownout sa Pilipinas at may pinakamataas na singil ng kuryente. Sabi niya medyo yung disappointed si Lutilla, wala siyang learning over other secretaries. Pero walang achieve. Pagbigyan muna natin. Pagbigyan muna natin. Sabi ni Christian Secretary Ito. Lutilla. Galing naman kay Mar Rodriguez, nagbabati lang ng Catanduanes, Parole and Probation Office. Good morning, Sir Mar. Good morning sa iyo. Good morning. Morning. Meron pang iba dito na nagpapabati rin. Galing Imus, Cavite naman. 2429 listening. Good day executive sessions. Good day. Listening from Imus City, Cavite. Yun. Sabi niya, pwede ba sampahan ng libel si former Senator ko sa video niya last year? Ako, yung mga yan, ganyan Bahala na kayo dyan. Bahala na kayo na dyan, Sige na isama si Senator Yusek James, Dodo may dyan. silip Alam sa niyo kung text, bakit? Yung demanda niyo kasi babagsak kay Yusek Dodo. Di ba? Sa Department of Justice, tinubagsak yan eh. Sabi ni Christian Carlo Villarasa, tama ka dyan kung Jonat, dito sa South Palawan, napapadalas na naman yung brownout. Pagpasok lang ng 2024, sagaran na naman araw-araw ang brownout. Hindi lang, narinig ko si Governor Edwin Jubahib. Oo. Nung isang araw ba? Dabang. Davao Norte ba? Del Davao. Norte. Oo. Del Norte. Nagagalit dun sa May NEA. Oh, May national labanan. Hindi, yun na electrification. sinasabi ko, may labanan dyan yung electric co-op. Oo. May work Ito lang naman sa akin, NEA. NEA, ang principal ninyong dapat ipinagtatanggol, yung taong bayan, hindi yung kooperatiba. Di ba? Kung mali yung kooperatiba, dapat yan ho parusahan ninyo. Huwag ho yung nagre-reklamo kung bakit masama. Kasi nire-reklamo ni Governor Jubahib yung serbisyo ng kooperatiba. But apparently, hindi ko naman inabutan yung buong hearing. Nakita ko lang nagagalit siya dun sa NEA representative kasi parang kinakampihan Yung cooperative. kooperatiba. Imbis na yung taong bayan na nahihirapan. Yan nga i-review, yung pag nag-review ka ng IPIRA, i-review mo na rin yung mandate para sa electric co-op. Alam mo, meron pa Kasi akong isang malaking dyan problema yan. na nakita. This was many years ago. Yung service contracts dito sa buong Pilipinas. Ay, problema yan. May nakakita ko doon sa presentation, pinakita yung mapa ng Pilipinas, saan bang mga lugar, di ba, naka-encircle saan bang lugar yung mga may service contracts na no exploration? Halos yung buong Pilipinas. Meron. naka-encircle. Pero hindi gumagalaw. Ito yung tipong kumuha lang ng service contracts kung kanino sila administrasyon malakas. Di ba? Pagkatapos, hindi naman ini-explore. Dapat doon sa service contracts, ewan ko, hindi naman tayo eksperto dyan. Di ba? Pero pag yan, i-award sa'yo, dapat meron yung period kung saan ikaw Wala ay ba? mag-e-explore. Wala. Wala ba yung gano'n? Dapat ba i-legislate yung gano'n? May Hindi, batas-batas actually, Yung legislation nga matagal Sa akin, kung service contract yan between DOE and kung sino yung proponent, hindi ilagay ko dyan. No. Dapat, ikaw, i-explorein mo yan. Kung hindi mo explorein yan in so many number of years, diba? Ikukunin ko ulit sa'yo yan. Ano yan? May ganun. By Kasi ang ginagawa lang kong, Dapat ng may mga audit. nakakuha ng service contracts, binabalikwas Yes. lang. And that's Hanap not- lang ng investor, Oo. diba? Tapos papasa yung service contract. Maghintay lang ng panahon. Kumbaga, Kita na, Ano yan? flip. Flip lang. Oo. That is true for almost all of the natural resource arrangements. Mining, yung forest land management, FLA, yung forestry land, mga ganon. Executive action yan, you don't need legislative action. Ang kailangan lang doon, sabihin mo, service contract ka, you have 5 years, Sino gagawa nun?
Sino man yung Sino ang department yes. secretary. Department Pero ikaw secretary. naman, department secretary, bibigyan ko tong bata ko ng kontrata, tapos gusto mo iksiyan ko. Hindi. Halimbawa, yung mining. Diba? Paano babawi, no? Hindi. Oo. Pati yung, Ano ba, no? halimbawa, MPSA. Oh. Meron yan yung sa mining. Bibigyan kita ng ganito. You have 3 years or 5 years to Kasi do kung it. hindi mo yan magawa, bawiin ko sa iyo yan. Oh, yes, ganun lang Kasi yan. marami nangyayari. Use it or lose it. Ganun yan. Ang nangyayari, kumbaga, pinatutulog lang yung kontrata. Pag nakakita na ng bibili, nakikita sila, ipipilip lang yung kontrata, andun na. Diba? Mali. Yun lang sana sa akin, Secretary Lutilla, other than the EPIRA review. Diba? Itignan ho din ho nyo kung sino man nakakuha ng exploration contracts. Na napakatagal na panahon pa ni Kopong-Kopong, pero hindi naman gumagalaw. Di ba pwede manggaling ito galing sa executive? Executive Hindi, nga. ibig sabihin na galing na sa taas, galing na mag-EO na, for example, si Presidente. Hindi nga dapat iyo kahit na department Department lang order, eh. pwede na yun. Department order lang pwede na eh. Pero ang problema nga, hindi nga ginagawa. Baka dapat galing na sa taas, di ba? Ay. Magkaroon na ng order na kapag issuance for any right regarding Ikaw naman. natural resources, dapat meron niyang timetable. Diba? Kung hindi nga niya pinirmahan yung department order, magre-recommenda pa ba siya sa taas ng EO? Hindi lalong, hindi. Hindi nga. Dahil nga dapat may manggaling na Sa mas may mataas manggaling na, alam mo, sa Office of the Executive Secretary. Secretary. maybe pag-aralan, no? Kasi pinag-aaralan man nila yan eh. Para lang yung mga binibigay na lisensya, prangkisa, hindi lang yung parang pang spekulasyon lang, ano? Hahanap ng That goes through for pagkikitaan, any kind diba? of public natural resource or public conveyance, Hindi etc. yan unique sa DNR, Hindi yan unique sa lahat. DOE. Abay, napakarami hong mga ganyang mga kalakaran lang, no? Na ang kumikita lang ho yung mga nakagitna. Di ba? Yung mga middlemen. Kung yung BGC mismo ganun nga nangyayari. Huwag kang magulo. Yun na nga nangyayari. Yun na nga. Yung mga binigay na mga kontrata. Saan? SBMA, Clark. Ikaw naman. Ano ba naman, nandiyan naman si SBMA Chairman Tantan? Ano pa ba? Nire-review nila. Nire-review ba nila si Chairman Tantan ngayon? Nire-review nila lahat yung mga kontrata dati. Kasi ang balita ko, hindi ko alam kung totoo. May nakabanggaan daw dyan si SBMA Chairman. Nire-review nila lahat yung Kaya baka... kasi yung mga lahat yan, SBMA, Clark, APAB, APECO, CESA, re-reviewin lahat. nire-review niya. Huwag ho kayong mag-alala dun sa mga SBMA. Ang mga probinsya ho dyan, Bataan, Pampanga, Sambales. Diba? Merong portion ng Tarlac, o Pangasinan, may konti doon sa bandang gilid. Diba? Huwag ho kayong mag-alala. Si SBMA Chairman Tantan, dating mayor ng Negros. Hindi, antique. Sa Panay Island pala. Good morning. Text lang, So, text lang. alam din niya yung kalakaran dyan. Alam niya. Basa lang muna tayo. Medyo dumadagsa dito. Galing kay Bert Enriquez ng Orani, Bataan. Good morning po, Uy. sir. Matagal niyo na po akong follower. Ay, salamat. Yun lang. Ang popogi Sino niyo, lalo pangalan? na si Sen JB. Yan. Sino pangalan? Bert, si paring Bert. Oo, Ikaw na Bert. bahala dyan sa kaibigan namin, ha? Si Bukal, attorney Roman. Yan. Ha? Anak ni Kong Tony to, parang Jonathan. Tonito. Ito naman, nanonood galing sa Lipa City, Batangas. Sabi niya, good morning, sir. Lieutenant Edison Granada, retired ng Air Force, nanonood mula Lipa sa inyong Ay, mga salamat. makabuluhang mga diskusyon. Ayun. Salamat po. Salamat, sir. Good morning, Salamat sir. po. Buti, maraming maraming nakikinig sa atin. Mabuti, di ba? Iba't ibang probinsya. Bago tayo mag-break, Governor Albano. Ikaw na bahala doon sa pansit namin. Pansit Break muna Kabagan, kayo, ha? Pansit Kabagan. Oras po natin, 57 minuto na makalipas ay kasyam na umaga. Good morning. Magandang Sabado po ng umaga mga kababayan. Kayo po ay nakikinig pa rin sa executive session ng DZRH. Ako po si Ed Javier. Kasama po natin dito, DOJ Undersecretary Dodo Dulay, Senator J.B. Ejercito, Congressman Jonathan De La Cruz, at itong ating pong kaibigan, Prosecutor Edwin Morning. Good morning. Ito lang, bumabati lang sa DCRJ atin. Boy! Ha? DCRJ Boy! Oh, ano na yan? Congratulations, ha? Paano, Edwin? Yung Anong time slot? Nasa 10 a.m. Nasa 10 RJ ka a.m. na. Paano? Goodbye. Till we meet again.
Ha? Ganun ba yun? Ganun ba yun? TV meet again. Tinimit again. Eh, nasa RJ ka na eh. Oo nga, no? O ano? 10 a.m. ha, 10 a.m. 10 a.m. Ito si... Buti naman, tinanong ko yung kayo, 10 a.m. ba, PM? Hindi, Tayo naman balak eh, nito palitan si Dr. Lab eh. Pasabit-sabit lang tayo. Pero congratulations si Prosecutor Edwin. Barkada. Pakinggan nyo ha, pakinggan nyo si Pakinggan Edwin nun ha. ninyo kasi baka humatanggal ka agad doon pat walang nakikinig eh. Babati lang dito ha. Ito naman Sabi si ni... Paring Ray. Paring Ray? Ray lang eh. Oo, nayari dito si Paring Ray eh. Wala akong balita. Ikaw naman, pati ba naman si Parin Ray oh. Oo, ang tagal natin. Kaibigan mo yun. Kaibigan ninyo. Kaibigan mo yun. Parin Ray! Paring Ray. Yan po, Happy New Year! Edwin na may Happy New Year. kasalanan lahat. Ito, bumabati lang sa atin si Jojo ng Baguio City. Sir, good morning po sa inyo. Good Ha? morning. At good morning sa lahat ng membro ng executive session ng band nyo sa inyong programa tuwing Sabado. Kumusta lang sa Ilo Senior na may makapansanan. Hindi ko babasa yung text yun. Parang boss, medyo... Pero meron pa dito kapansanan si Lang Pilma ng Nobeleta, Cavite. Uy. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. O, sige. Yung mga nakikinig sa atin sa Butuan City, si Calando Apit. Ayan. Ano ba yung butuan? Agusan Sur? Agusan San del Norte. Norte? Yan ba yung kay Edibong? Hindi, Agusan Sur Dibong. Dibong. Sur, si- Agusan Sur. Yan yung Kay kay Joboy. Angel Amante. Joboy! Tsaka yung Happy kaibigan Year. nating nawawala. Yes. Di ba? Gov Angel Amante. Yan. Nawawala nating kaibigan. Taga dyan, di ba? Oh, yeah. Congressman. Ha? Butuan. Si Congressman Libarios. Oh, yan. Yan din. Doon sa dyan, di ba? Mabait din yun eh. Si Roan. Si Ron. Ano? Si Ron. Si Si Ron. Ron. Yes, yan. Saan mo kung- Agusan Congressman Ron? Agusan Norte. Ang maganda practice nun. Ganun ba? Congressman Bati ko Ron. rin yan, yung kaibigan natin sa Wiltec family, yung Yun. sila Rosco Odulio, yung pinakamalaking Oh, yes. motorcycle distribution sa buong Pilipinas. Yan din. Saan yan? Pangasaan yan? Yun sa halos Never lahat, siya. Wiltec. Basta makita Wiltec, mo, ha? 300 stores Uy, all over the Wiltec. country. Wiltec, ha? Wiltec. Matindi yan. Sino yung Wiltec? Sila Rosco Odulio, Odulio family from Nueva Ecija. Nebe siya. Uy. Nebe Mabait siya. yan, napakababait yan. si Matindi. Boss Ros. Matinding pamilya. Papasalamat ako kasi na-sponsor naman ako ng isa pang bagong motor. Ayun. Yan! Ano Wiltec? Wiltec. Wiltec ng Odulio family. Yes. Beke naman. Kawasaki, salamat sa Kawasaki Philippines Nakamotor din. Sa tayo inyong, lahat. Nakamotor sa inyong naman. trust and confidence na Yeah. ginawang ambassador. Nakita ninyo. ha? Dahil doon sa inyo, ang dami mong nasakyan ni Senator Oo. JP. Ay, 2 wheels lang ha, ikaw. ako basta bisikleta, 2 wheels. Para 2 wheels Motorsiklo, 2 wheels. Ito 2 legs yata. Bago kayo, alam nyo, puro kayo kalokohan. Nagagalit si Ed. Happy New Year, ha? Dapat dahil dyan sa mga pinagbabanggit nyo, kayo, papapasukin ko muna to si RH23, Oh, Edwin Duque. Translasyon. Kasi yung kwento at kung ano nangyayari dyan sa translasyon, Translasyon, dyan sa Quirino Grandstand, kaugnay pa rin nung Nazareno 2024 coverage ng DZRH. Edwin, ganda umaga sa'yo. Ayan na. Edwin. Yes, Sir Red at Senador JB, no? Tuloy-tuloy ngayon yung matinding preparasyon dito sa Quirino Grandstand ng mga tauhan ng Quiapo Charge para doon sa unang gabi ng pahalik ng itim na Nazareno mamayang alas 7 ng gabi. Mamayang hapon bago yung oras ng misa ay dadalhin sa stage ng Quirino Grandstand sa kabibihisan. Yun, pagkatapos naman ng misa, bandang alas 6 ng hapon ay umpisa na yung pahalik. Alas 7 ng umaga pa lang kanina ay pinaalis na ng mga MMDA lahat ng mga nakapark na sasakyan sa palibot nitong Quirino Grandstand. At tiniyak nilang maging malinis bilang para sa banal na halik at kaligtasan na rin ng mga deboto na pupunta rito mamayang gabi. Ay dito kay Michael Fernandez ng MMDA na kabilang doon sa road control na sa lugar, inasang alauna pa lang ngayong hapon ay dadagsana dito sa Quirino Grandstand bago yung misa ang mga kababayan nating mga deboto kung saan ay ang pinaka-gate o entrada nito pagpasok sa grandstand ay sa may bahagi ng Ocean Park at yung papalabas naman ay palabas sa bahagi naman ng Katigbaka Road. Samantala naging mahigpit hanggang sa kasalukuyan ang Manila Police District sa pagpasok ng Quiapo Church dahil isinailalim ang mga daladalang mga bag sa x-ray machine bago papasukin sa loob ng simbahan. Umabot ang pila hanggang sa kaban ng Quezon Boulevard kaya bahagyang bumabagal yung daloy ng trapiko kapag ikaw ay galing na bahagi ng Espanya o Quezon City dadang ka sa Quiapo Charge
ay medyo mabigat na yung daloy ng trapiko. Yan ating update para sa Nazareno 2024 special coverage. Ako pa rin si RH23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Yun, maraming salamat RH23 Edwin Duque. Yan po ay tungkol doon sa Nazareno 2024 Pahalik. coverage po ng DZRH ba mga kababayan. Oh, may coverage tayo sarili, ha? Oo. Pahalik, Doon, Pahalik ko. Salamat ha, parang Edwin. Di ba? Sana panalangin mo tong dalawang nasa harapan Oo. ko. Medyo mabigat ang mga dinadala. Mabigat ang dinadala Kung ng ano-ano dalawa. pinagsasasabihin nito. Dahil magpapasalamat nga tayo sa blessing. Yes. Yes. Tsaka maraming deboto ang excited Yes. dahil 4 na taon na wala. Yes, na nawala. Sana lang, ingat lang Ingat tayo. lang. Di ba? Siyempre, kahit saan ka pumunta, maraming deboto na Nazareno. O lalo na ngayon. Isang diba? matinding deboto dyan si Sected. Si Oo, Ted. Sected. Oo, nagpupunta dyan. Ami Nagpupunta pong talaga partner, Ambassador Teddy Boy Locsin. Oh, yes. Nagpupunta. Maganda magkwento si Ambassador Yes. dyan, di ba? Dahil talagang yung kanyang personal experience, pati yung mga nakikita niya, yung hirap, Hirap. di ba? Yung pagod. Saka yung talagang Tulakan. matindi ang kanilang devotion. Makahawa ka lang dun sa andas no? Adrenaline. Adrenaline matindi. Ito lang, may bati lang, ha? Bago tayo pumalaot sa ibang topic natin, galing kay mula sa tatay ni Asek Daryl Brian Villanueva ng Disud. Yung tatay mo, binabati ka. Hindi kayo nakikita ng tatay mo. Dito kayo nakikita. Si Edwin Villanueva, dito, Kawayan City. Na yung magabigat, tayo amin na po. Oh, yun! Ay, Good kawayan. morning, ha? Sa mga Morning. kababayan sa Kawayan, Isabela. oo, kay Gob Rodito, ha? Oh, good morning Rodito. sa inyo, ha? Hindi nyo kakalimutan si Gobro dito, ha? Tsaka si Vice Gov, Boji. Boji. Yan, mga kaibigan natin yan. At si Deputy Speaker. Of course. Nasabi ni Governor Albano, peki daw yung dalang Kabagan. Napasit malabon daw yun. Magkapatid yun, ha? Pero lang, pupunto ako lang, ha? Kasi nagiging issue, pinag-usapan natin kanina kay DOTR Secretary Jimmy Bautista na napakasipag, napakagaling na administrador ng Department of Transportation. Merong issue kasi na meron daw 24 million vehicles na unregistered sa Pilipinas. Yung sa dito sa tumatakbo ngayon sa lansangan. Siguro ako, ang suggestion ko lang, napapanahon kasi yung plaka natin ngayon, di ba? Wala na, hindi na kinakapitan ng sticker, di ba? Siguro napapanahon na uli na ibalik uli yung sticker type para sa Amerika. Di ba? Parang pag nandun ka, merong kinakabit sa bintana, sa windshield mo, di ba? Registered ka, registered pati insurance mo, kinakabit mo doon. Ang Amerika nga ang ginagawa lang every quarter, 1 to 3. Di ba? Kunyari, 1 to 3, tas yung date. So, every quarter, renew mo. Kasi sa Amerika, pwede ka magbayad ng registration mo every quarter. Quarterly. Dito, annual naman. So, baka dapat, yun lang naman ang madaling solusyon. Baka yan, Pag dapat, makita kasi sa windshield mo, yun na. automatic Tapos di ba? na. Kung registrado ka o hindi Dapat dyan, suggest mo wala yan doon kasi sa sa kaibigan mo. Kaibigan mo, yung bata mo mismo. Oo. I-suggest mo. Dahil si Secretary Bautista, dinelegate na yan Yo. sa kaibigan mo. Oo. Attorney Bigor Bigor Mendoza. Mendoza. Asek. Asek! Bigor Mendoza. Asek! Oh, yan. Ito naman si Asek, parang di na tayo naalala no naging Asek. Dati tawag sa atin to sa madalas nating makausap Oo. Attorney Bigor ha. Pero ito lang, suggestion lang kay Attorney Bigor. Sana dagdagan natin yung mga LTO personnel. Alam ko may limitations, di ba? Kukunti yan. Pero marami ho kasing gustong magrehistro. Pero naiinip ho sa tagal ng proseso. Di ba? Pupunta, tapos mayroong Antay smoke ka. emission, Oo. hindi wala doon, lilipat ka, babalik ka na naman. Di ba? Sana kung ano man ho yung dapat na gawin. Si Asek Bigor naman nandyan Di ba? Mabait naman yan, mahusay. Tsaka nakikinig yan. Nakikinig. O, sana, Asek ha, balita ko, Asek yung mga Bigor. kasama ko sa bahay, kumukuha ng lisensya ka po, wala na naman daw plastic. Oo. Kala ko ba meron ng 4 million plastic? Meron Hindi, doon, pinigilan yun. Kasi Donation. nakatiyaro pa. May tiyaro pa. Oh, pero alam mo ninyo, yung binibigay ng LTO, na ano, wala ko plastic kasi na, ano po? plastic ito na lang ko kukunin ko at yung camera. Ayan. Ito. Ayan. Ganito ho kalaki yung piniprint ng LTO na ibibigay sa inyo nasa bond paper. Oo. Kahapon pinakita ko sa akin ng mga kasama ko sa opisina. Palalaminate pa yan. Ang ginawa nila, pinalaminate Yes. tapos inilagay doon sa windshield. Yes. Then, kaya tama yung sinasabi ni Brad Oo. ni Parindodo. Brad ba yun, Brad? Parindodo?
Ayan na naman Turbo rin ba yun? Ayan na naman kayo dalawa. Ayan na naman kayo. Ikaw, turbo! Ay! Kung kayo po ay turbo, Brad, Asek, Bilisan paano nyo. naman turbuhin nyo itong pag... Para maging Hindi, ang mabilis. problema dito, kailangan lang malinaw din kasi yan matagal nang hinihingi yan na magkaroon ng card. Ang problema, mula nang tinero yan, hindi matuloy-tuloy ngayon yung kontrata. Yun ang problema. Kaya nga itong tanong dito paano yung mga project na kamukha niya na alam natin may national impact Interest, yes. na meron pa Impact. na hanggang ngayon na mga nagpa-file ng kaso na natitiyaro. Kasi ang issue kasi dito, nung pinag-aralan ko yan, sabi ko ba't ito mga project na national na to napipigil pa rin? Apparently, yung rule noong bawal mag-TRO only applies in JB to infra projects. Infra. Ibig sabihin, yung pagtayo ng mga kalsada, Dapat tulay, dito rin. etc. Diba? Napakabilis na solusyonan yan. Hindi Paano? na. Napakabilis. Paano? Hindi na nako mo. Humingi lang ng opinion Oh. si Brad sa DOJ. Kay Brad, from one Brad to the other. National interest to. Diba? From turbo Brad to turbo Brad. Hindi Kasi oh. in the case of the new, Oh. yung bagong yung tungkol doon sa pinalitan kasi yung Public Service Act. Oo. Naka-define doon yung public services at saka infrastructure. Nandun na. Nakalagay. Nandun na. Uy, kaya simple Pero- opinion from Brad to Coming Brad. from pero the senior ang Brad. Ngayon, kung may problema pa rin yan, you can also go to the Supreme Court. Yun, Supreme Court siguro. Oh, Supreme Brad Court. din yun. Ha? Brad din yun. Ay! Ano ba naman? Ano ba ang problema? Ano ba ang problema? No problem! Huwag niyong dadalhin sa DCRH yan. Kasi Brad to Brad na Brad lang to Brad yan. lang. Oo. Isang Viber lang yan. Isang o ano ba? Message. Ha? Kompleto. Bigyan mo nga ako ng isang opinion dyan. Yan. Oo. Diba? Medyo yung stand namin. Naiipit. Ito. Ah. Naiipit ang naiipit ang projects of national significance. At saka kung may problema kayo tungkol sa audit, Brad din yun! Brad! Anak ng brad yan. Ano ba? They are all over the place. May problema pa ba tayo? Oo. May loop na yan. Kompleto! Wala ka ng problema sa audit dyan. Bakit? Si Turbo Brad nandiyan. Yan, nandiyan na. Kompleto na yan. Kompleto na. Ha? Wala nang problema. Wala! De, pero ano naman, yung encounter ko kay Asek Bigor, mukhang ano naman. Kasi may problema tayo, nabanggit kanina, yung unregistered vehicles, no? Ang dami. Tapos, ang problema pa, yung pag-supply din ng plate numbers. Plate. Yung ating backlog sa mga motor vehicles, about 2 million. Sa motorcycles, 9 million. Yes. Ang sa akin, di ba, nagkaroon ng controversy, doble plaka. Ang sabi ko sa kanya, ang importante, magkaroon ng plaka muna lahat. Nag-file na ako ng amendment doon sa Motorcycle Crime Prevention Act. Unahin muna natin lahat magkaroon ng plaka kaysa doblehin muna natin. Unahin natin, importante lahat may plaka. Takinig naman si Asek Bigor. Saka, while meron tayong amendment, hopefully magsakto, magtuloy-tuloy para lahat magkaroon. Importante yung 9 million na motorsiklo, 2 million mabigyan ng plate number. Yun ang importante. So, plaka muna. Bigyan mo na ng Plaka At muna. saka gumawa na yung suggestion. Yung isa nga, hindi mo mabigay, dodoblehin pa natin. Unahin natin malagyan lahat. Saka Sa akin. Yun saka ang, yung suggestion mismo ni Brad Dodo. Oo. Gawin mo na, Brad. Yun na yun. Yung, Kasi yung tungkol sa sticker, ayan! seamless naman yung operations nyo eh. Oo, Diba, seamless. Brad, pag question ka dito, tatakbo tayo kay Senior Brad. Oh. Tapos na. Para ma-workout. Oh, meron din akong alam na Brad na pwede mag-produce ng sticker. Pwede, meron. Brad din yun. Meron. Meron din. Brad. Brad rin. Brad din. Ayun. Diba? Yun na. Kikita. Ano pa ba ang kailangan dyan? Uy, nako. Kompleto. Kompleto na ha. Pero ito lang Turbo Brad. Asek ha. Ha? Para maliwanag Para lang. maliwanag. Sa probinsya, sana padaliin ninyo. Yung Diba ano, yun home registration, lahat. etc. pag-register at pagkuha ng lisensya ng Lisensya, mga yes. tao. Alam ho ninyo, sa hirap hong kumuha sa probinsya ng mga lisensya, ang ginagawa na lang ho ng mga tao, hindi na kumukuha, Yes. hindi na nagpaparegister. Nagre-risk na lang. Di ba pagkatapos, palalabasin ho ninyo yung mga enforcers nyo. Kawawa naman yung mga uhuli, yung mga nakamotor sa NJB sa probinsya. Oy, wala kang lisensya. Ini-impound yung motor. Tama. Di ba? Ini-impound. Yes. Ini-impound yung motor. Sana Asek Turbo Brad. dalian natin. Maging madali. Oh. Ha? Sana Dalian naman lang yung proseso. Pwede ba tigil-tigil yun? Naka-impound yung motor, inuhulugan pa yung motor na yun. Oh, yung turbo naman dyan, Brad. Dun sa... Bilis-bilis. Implementation. Sa implementation. In a good way. In a good way. Bilisan. Bilisan. Ay, okay, itong mga turbo brad. Mabibilis kumilos. Kumilos yan. Kumilos yan. Tsaka
yung DOJ, mabilis maglabas ng opinion yan si Turbo Brad. Oh. Diba? Kaya Kayang-kaya yan. kayang-kaya. Pero yun lang on a serious note, sana ASEC Vigor, di ba, medyo bilisan nyo at padaliin ng konti yung pagkuha ng lisensya. Mga proseso nyo, Alam nyo, mga meron isang proseso nyo. pampahirap dyan Yung bang education something, Oo. yung parang training, kukuha ka muna ng certification. Oo. Unang-una ho, napakamahal. Yung ganyan, yung programa na yun. Napakamahal. Sana ASEC maka-devise kayo ng way. Kasi alam ho nyo, sa Maynila maaring kaya pero sa probinsya, bay uunahin na ho yung pagkain sa araw-araw kaysa bumayad dun sa training na yan at makakuha ka ng certificate para gamitin mo bilang requirement doon sa application ng lisensya. Meron nga nag-propose dati na gawin na lang na yung kung ang training or whatever it is, makakuha ng certificate. Ito, Yun na gamitin mo na lang to. Oh. Cellphone. Question and answer na kayo dyan. Ang sa akin kasi, Online. Online. Ang sa akin, Sen, mga kapatid, pag huyan, nagrehistro na sa inyo, pag huyan, nasa hawak nyo na sa database ninyo, mas madali nyo nang i-regulate. Diba? Totoo Kasi yan. hawak nyo na Kesa ngayon, manghuhula kayo, ilan ba nagmamaneho sa Region 1, ilan ba ang sasakyan sa Region 2, ilan ba tao walang lisensya. Pag wala sa database, yun napakahirap. That is always the case if all agencies, especially regulatory agencies, yung database. Diba? Yung database. Pero bago tayo mag-break, pasalamatan natin, Wiltec, Oo. Wiltec, Odelia Family. Odelia Family ng Nueva Ecija. Napakaganda nung binigay nyo kay Sen JB. Diba? Sabi nga ni Turbo Brad Oo. Sabi mo dyan. Ano sabi? Baka naman. Bikenemen. Yan. Wiltec. Oh. Ayan, may 300 stores nationwide. Nationwide. Biggest na sila yata ngayon. May break lamang po tayo. Oras po natin, 16 na minuto na makalipas ay 10 ng umaga. Good morning. Balik po tayo sa last segment na executive session. Ako po si Ed Javier. Kasama ko po dito, Senator J.B. Ejercito, Congressman Jonathan De La Cruz, Department of Justice Undersecretary Dodo Dulay. Siyempre, itong ating pong kaibigan, prosecutor at bagong anchor ng DZRJ, Edwin Eusebio. Edwin, Oh, paano? binabati ko si Ma'am Bea. Ayan. Yung ma'am si Ma'am Bea. Ito, binabati mo si Ma'am Bea. Boss natin dito, hindi mo binabati. Boss, si Boss Goma, hindi man ako naalala. Unang-una, hindi mo binabati yung kinuhanan mo ng pwesto, si Sky. Oo, yan sinasabi ko sa iyo, di ba? Oo. Pero tayo muna bumabati doon sa mga kaibigan. Kumusta na ba yung ating pong kaibigan na dating matinik na mamamahayag ng Yan. Manila Times, di ba? Ngayon Pare ay ko yan. nandyan yata sa office ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Deputy. Executive Secretary. Deputy Executive Secretary Jomar Canlas. Ayan. Hoy, Maring Jomar! Paring Jomar. Good morning. Baka naman meron tayong kwan dyan. Jomar. Ha? Ibiglay ka namin dyan Pero sa bahay mabait yan, mo. mabait Hindi, si Jomar. mabait yan. Napakabait Laking yan ano, si Paring Jomar. Nakatulong Yeah. din sa atin yan noong nakaraan. Matulungin niya pag kaya niyang tumulong. Yan ang Hindi nagpano yan. ikalabing-anim na Nakakalimutan. justice Oo. ng Korte Suprema. Kasama ko sa DES yan eh. Ha? Oo. Morning sa'yo, Paring Jomar. Ha? Good morning. Morning. Si Jomar. Ayo. Siyempre, Dwin, anong oras na ulit yung time slot mo? Alas 10. Araw-araw ba yun? Ha? Araw-araw? Oo. Mga kababayan, parang awa nyo, no? Makinig kayo. Kasi ito, baka marata yun ng maaga to. Pero babatiin ko lang congrats sa Tito Sen dahil Oy! nakakuha sila ng TRO. Hindi DRO. TRO. Hindi, nagdesisyon na yung RTC o ng Marikina. Na bawal lang di ba? Nagdesisyon na. Nagdesisyon na yung karapatan doon sa Title nila. Itbulaga talagang Sa kanila. sa Tito Vic and Joey at iniinstrakan yung IPO. Di ba yung Intellectual Property Office na i-dismiss o bawiin yung trademark na ibinigay doon sa tape ng Itbulaga pagdating doon sa merchandising. Kaya Ito tungkol sa merchandising na ito. Hindi tungkol doon sa iba. Hindi, ito tungkol doon sa kung sino. Copyright ito copyright issue at saka Yung title. competition issue. So, yung basihan kasi doon, yung sabi ko nga, yung unfair competition kasi, ang basihan lang naman hindi naman kailangan registrado yung trademark mo. Ang punto lang doon, matagal mo nang ginagamit. Yung trademark mo, may gumamit na iba, bawal yun. Ayun. No, pwede mong pigilan kahit hindi So, nakarehistro. panalo sila. Doon, panalo. Sa copyright, dahil yung pong mga pagkanta, kanta, drawing, illustration, segment nila, yung mga yan segment. po ay minsan ginawa ninyo, yung oras ng paggawa noong auto. Sa iyo na yun. Ikaw na yon. Ikaw Meron na yun. meron na actually copyright protection yon. Ngayon, ang tanong na lang, bakit kailangan mo pang i-registro?
Kasi yun hong rehistro, yun po yung basihan Para sa iba. makapag-claim po kayo ng damages. Yeah. Hindi ko naman maintindihan dito sa tape at yun sa grupo ng mga halos-hos. Doon lang ho sa kanta. Oo. Wala naman ho doon sa kanta na sina Bullet, Inday, at Romy. Oo nga. Diba? Maliwanag ho doon. Sina Tito, Vic at Joey. Paano naman ninyo i-claim na magiging inyo yun? Diba? Mano hong gumawa na lamang kayo ng bago, diba? Na makakagawa ng branding. Diba? Marami naman hong magagaling. Pero kung ipipilit ho ninyo na sabihin na sa inyo yung Eat Bulaga at hindi sa Tito, Vic and Joey, May malabo problema. ho yan. Lalo ho kayong hindi tatangkilikin ng taong bayan. Hindi, kaya nga ito, dapat ito siguro maging leksyon din ito. Hindi lang sa mga dito sa Social studies yan. sa TVJ, no? Pero sa lahat po ng nagpoprograma, na importante po yung inyong registration. Kasi marami kuminsan nakakalimot naglagay ng programa pero nagkalimutan na. Kaya yung pangalan ginagamit na ng nila, tinutuloy-tuloy nila paggamit, hindi nila nare-register sa pangalan nila. Kaya ngayon dapat talaga pag meron kayong produkto at yung produkto ninyo talagang para sigurado na inyo yun, i-rehistro ho ninyo. Madali lang naman mag-rehistro niyan. Ang kailangan lang ho niyan kumuha lang kayo ng magaling na copyright lawyer. Yun lang. Yeah. Sa trademark lawyer. DPT. Dito Sen, lagi na nakikinig sa atin yan. Dito, Sen! Ito, Sen. Happy New Year. Okay, sana'y Happy New makita Year. ka namin ulit sa Senado Oo. next year. Kaya parang sa October, filing na Filing na. Oh. Ngayon, Filing na, oo. yung pinag-uusapan tungkol sa registration at lahat, pinapaabot lang ko natin dito sa SEC. Oo. Ang dali ninyo magpa-register, ang hirap ninyong magkuha ng mga nang-i-scam. Yun. Register kayo ng register ng mga Yun, company. Nagagamit kayo Oo. Nagagamit ang SEC registration para mang-scam. Siyempre, Ganun, Correct. Oh, yes. yung may ribbon. Oo, meron silang ribbon. May ribbon. Oh. SEC kami. Kami registered. Registered kami. Yun, nakakakuha na sila ng kung sino-sino ini-scam na Lalo na nila. yung mga multi-level. Oh. Alam mo sinasabi yung sinabi mo ko Jonathan, may nagsabi kasi sa akin na yung mga nag-i-scam na yan, yan ang gagawin lang daw, nagpapalit lang daw ng anyo. Oh, yes. Sila din, papalitan lang yung pangalan, magpapalit ng mga incorporator, pero yung estilo, yung nasa likod, Yun at yun din. pareho pa din daw. Alam naman ng SEC lahat yun. Ha? May Alam di- nila. May database sila eh. Oh. Kung wala kayong database, gawin na ninyo yan. Kasi alam ninyo kung sino-sino itong mga nang-scam nito. Naka-register sa inyo. Nire-report sa inyo na itong mga ito nang-i-scam na. Ang ibig nyo sabihin, wala kayong magagawa. Action, ganun. Tagalista lang yata Meron sila. kayo. Kasi alam ko kung Jonat, itong mga ganitong scammer, kapag ito ay ni-report sa SEC, pag walang lisensya ito sa SEC, may poder, di ba? May authority ang SEC na habulin Of ito. course, always. Kasuhan ito, di Yes. ba? Yes. Kasi- Pati yung mga tao. Ah? Hindi lang yung mga tao mismo. At hindi nila kailangan maghintay ng reklamo. Oo, huwag na. Ganun ba? Yes. Automatic, moto proprio. Pwede na Moto proprio. Ngayon, Oo. kung wala pa kayong miyembro ng commission na Turbo, Brad, Oo. kumuha kayo. Para Yan ang para mabilis. Para mabilis. Para maturbo din kayo Oo. dyan sa SEC. Oo. Dahil yung online application nyo, balita ko. Oh, turbo yan. Napakabagal daw. Turbo ang kailangan nyo dyan. Okay, maturbo, mabibilis ka Mabibilis. Oo, mabilis. Turbo boost. Turbo. Yan. May turbo booster. Iba dyan sa DOJ. Mabigat din dyan. Turbo boosting dyan. Ha? Nako. pangalan? Ha? Sino? Mabigat yun. Mabigat yun. Yan yung miyembro ng tinatawag na DPT. Oh. Law Office. Yeah. Yan, mabigat. Kung gusto ho ninyo, Yan. mabilis-bilis na aksyon. Yan. Lalo na ngayon. Rektan nyo na. Yun yung DPT. DPT. Para hindi mo masyadong halata. Di ba tama yun? Yung scam lang, ito lang ulitin lang namin, no? Yun hong sa telepono ngayon, napakarami po ng scam ngayon. Another. May tumatawag, ha? May ito hindi na ho yung OTP ha kasi yung OTP parang na ano na Alam na. hindi na kayo naloloko sa OTP. Counter na. Ang ginagawa ho ngayon sa inyo ay nagpapadala ng link. Yan. Yung link ko yung pipindutin Yun, ninyo. yung delikado. Yun ang delikado ho ngayon. Hindi mo Ako, kilala yung talagang pag hindi mo familiar ng number, wag tama. kang marketing. Basta tumatawag. Tama kasi Hirap yan, JB. hirap yan. May mga tumatawag, sasabihin dito sila taga Globe o taga Bangko na hindi naman kayo tumawag, na hindi nyo naman sinabing kailangan nyo ng tulong. Na hindi nyo kakilala. Na hindi nyo kakilala, pero tatawag sa inyo. Boss, scam din ho yun. Pag texto at tinext kayo, may kasamang link doon na
pindutin nyo, yung para maklaim may nagpadala ninyo, ng pera sa inyo sa itong bangko na update ito. ninyo, itong record nyo, o nanalo kayo. Naku, ito yun, nanalo kayo. Nalo Yan ang kayo ng deadly. raffle, hindi naman kayo tumataya ng raffle. Yan, ayan. Ay siguradong scam ho yan. Wag na ho kayo magpauto. Sino ba naman ho ang magbibigay sa inyo, nanalo kayo, wala kayo 18 na yan, nanalo kayo. Yun Diba? ang ganda, hinulaan. ng Yung iba makina. naman nung madalas ho ngayon, rewards. Ayun, marami dyan, rewards eh. Rewards sa yes. telepono mo, rewards sa bangko mo, may ano ka, may Patay, points. patay ka na. Yan, patay ka na kagad. Basta kami, ang sigurado namin, Oh. kami panalo kahit di kami tumataya. Mm. Kasi nandito yung kaibigan namin, nagte-text na. Oo. Boss Greg. Greg. Manong Greg. Matapos. Parating na po kami dyan. Yeah, Boss Greg, ha? Init na yan, Bati init natin na. si Boss Greg. Boss Greg, ha? Yan din na sinasabi ni Mel. Pag wala kayong taya, hindi kayo mananalo sa loto. Boss Mel, Kailan sa mo, BCS. Boss Mel? Robles. Tumaya ka. Tumaya kayo. Tumaya Well, kayo. ano, siopaw natin. Oo. Emerald. Ano lang? Namimiss na namin. Sir Bong. Ayan. Bong Ariola, yan. The best siopaw. Kuya Bong. Oo, Kuya Bong, yung ambulansya Kuya natin. Bong, tagal Next naman office ang ambulansya natin dyan. 2024. Pati natin. 2024 na. 2024 na. Si paring Bong Ariola. Parang Bong, Boss Bong. Ha? Pero kami masaya sapagkat makikita po namin muli si Boss Greg. Ayun. Boss Greg, sana'y maging palagi kang malakas. Di ba ngayon 2024? Ayan, oh. Ayan, katatawag Kausap na. niyo, Katatawag na. Tontuwa. Dududa yata kasi hindi. Chen. Hindi, papasalamat lang ako kay Secretary Rex Gatchalian kasi nagkaroon ng malaking sunog sa Lapu-Lapu City. TV. Oo. Malaki, medyo malaki. Na medyo kawawa sila Mayor Ahong. Chan, amingi ng saklolot. At isang text ko lang kay Rex, kumilos ka agad para natulungan yung mga nasunugan doon sa Lapu-Lapu City. Kaya, salamat kay Secretary Rex Gatchalian ng DSWD. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Yung bang kapatid niya, ano ba? Ano na ba yun? Papakatali na ba yun yung kapatid niya? Ay, hindi ko Ay, alam. hindi. Binata pa rin. Yan Siguro, yan sana naman. Kasi matagal na namin niloloko si Senwin. Sabi, sana naman makatigim kami ng makahigop na mainit na sabaw. Ayun. Pero Tsaka yung mga party, yun ang masaya eh. Para sa amin yung party actually. yung nagbigay sa iyo ng VIP card, gusto mong batiin? Huwag na. Huwag na. Paalam na tayo. Paalam Paalam na. Prosecutor, mag-umisa ka na. Maraming salamat po ako si Edwin Eusebio. Maraming salamat po sa mapagpalang araw sa atin lahat. Maraming salamat. Happy New Year. JB Risto mo. Mabuhay kayo. Ako naman po si Attorney Dodo Dulay. Salamat po sa inyong pagsama sa amin sa executive session. Ako po ay nabungabati ng mabuhay ang Pilipinas at mabuhay ang Pilipino. Bay sa ngalan naman po ng ating mga kapartners, Secretary Boying Remulla, Ambassador Teddy Boy Locsin at si paring Pao Capino mula sa bayan po ng Parañaque. Ako naman po si Ed Davier, bumabati sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat po sa pakikinig sa executive session. This executive session is adjourned. Thank you, Facebook. Thank you.